beloved Boss Mike Cervera. So, eto na mga kababayan. Oo, nako, iiyak ang mga DDS dito. Pasok na natin. Bakit? Panel leaders, ipinagtataka na kino-question ngayon ng kampo ni Ulit. Ano yun? House Justice Panel leaders, ipinagtataka na kino-question ngayon ng kampo ni VP Sara ang hiniling noon sa Korte Suprema. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Lahat na ng palusot ay sasabihin at gagawin ng mga abogado para magkaroon umano ng dahilan na hindi makadalo sa impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Vice Chairperson Isabel Maria Zamora, natural lang sa defense lawyers na gumamit ng kahit na anong argumento para sa kliyente. Ganun talaga yon mga kababayan. Kaya nga lang, ang nakakapagtaka, bakit nila ginagawa yan? Yun po yung katanungan eh. Bakit kailangan yung gawin yan? Unang-una, kayo yung nagsabi na handa kayo at kaya nyong sagutin at kaya nyong ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Pero bakit ngayon, tila ba parang kayo sabi ng marami, takot, sabi ng marami, duwag, sabi ng marami, dahil daw ayaw humarap, kasi may kasalanan daw talaga. Ngayon, yan ang samot-sari na mga opinyon at pananaw ng maraming tao, mga kababayan. Ano po? Bakit nga ba? 'Di ba? Yan ang tanong bakit ayaw niyong humarap? Sagot, walang respeto sa batas. Ganun na nga yun. 'Di ba? Nanindigan din si Zamora na hindi mini-trial ang ginagawa ng komite at ang pag-imbita sa respondent ay bahagi ng due process na inobliga ng Korte Suprema sa ruling nito. Kung tutuusin ay ang kampoan niya ni VP Sara ang humiling na idaan sa ganitong proseso o sa pagdinig ng Justice Panel ng impeachment. Kita nyo, sabi ko sa inyo ang kampo ni Sara Duterte ang siyang mismong humiling niyan, yung pamamaraan na yan. Diba? Ang aga naman, Leonora Brown. Thank you sa pangkape. Si Sara Duterte. Sila mismo ang humingi nito Etong ginagawa nila Luistro na ito, mga kababayan ko, sila mismo. Kaya ngayon, nakakapagtaka nga naman na bakit tila ba nabahag ang buntot nila? Dahil ba inimbitahan si Ramil Madriaga? O talagang wala silang maisasagot o wala silang maipapakitang ebidensya sa lahat ng inaakusa sa kanya? Kaya ang ginagawa, tulad nga ng sinasabi ni Charlie Whiskey, na lahat na lang ng remedy para hindi maiharap si Sara Duterte ay gagawin nila. Kininayo amin. Diba mga kababayan? Tama, mali? Yun na ho yun, mga kababayan. Wala nang iba. Tuloy. Tinutukoy ng kongresista ay ang one-third vote mode sa impeachment noong 19th Congress na kinwestiyon ng kampo ni Duterte. Dagdag ni Zamora, malinaw na ang tungkulin ng committee hearing ay tukuyin kung may probable cause ang impeachment para ayun na yung sinasabi natin, Diba? Hindi naman tayo nagkakamali rin sa pinapaliwanag natin dito na gusto nga natin na matukoy dahil yun din ang utos ng Korte Suprema, matukoy natin kung may probable cause, kaya daw kailangan idaan dito. Pero ngayong nandito na, ayaw na nila. Ayaw na nilang malaman natin kung may probable cause. Alastik na yan, Leo, Ray Quilla. Ikaw, Ligaspi, meron kang masasabi? Makonsensya kayo, Kongreso, Senators at Ombudsman, huwag kayong pagbigyan si Sara. Kaya nga mga kababayan, mukha na namang, di ba? Ang mangyayari nito, mukhang wala na namang patutunguhan, kapag kaganyan ng ganyan, lalong tatapang yung mga Duterte sa pagnanakaw.
Di ba, mga kababayan? Oh, sige, tuloy. Akyat sa Senado. Tanong naman ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, ngayong may proseso na, bakit kini-question pa at ano ba talaga ang gusto nila? Yan. Ipinunto ni Luistro, Ano ba talaga ang gusto? Sige nga, mga kababayan ko. Oh, 'di ba? Sabihin na natin na karapatan nila na tumakbo sa Korte Suprema. Wala namang problema eh. Pero bakit pinagkakait ng kampo ni Sara Duterte yung gustong malaman ng nakakarami? Hindi ba niya alintana na 51.1 higit sa mga nakakaraming mga Pilipino ang pinagdududahan na siya at ayaw sa kanya sa kadahilanan na sangkot siya sa pagnanakaw? Hindi ba nila inaalintana 'yon? Hindi ba nila iniintindi 'yon? Yung mga Pilipino, higit na mga Pilipino na may pag-aalinlangan sa kanya, kay Sara Duterte. Di ba? Oo, pinagkakaitan tayo, impunity dyan. Ako ho, mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, ako'y gustong-gusto ko talagang malaman. Baka naman kasi tayo'y mali, di ba? Alam mo ba yun, Sara? Na minsan pinagdududahan din namin yung aming mga sarili. Oh, pero sana bigyan mo na ng linaw para sa amin lang, oh. Huwag nating aalisin yung karapatan natin. Karapatan namin yun, Sara, eh. Huwag mong ipagkait. Di ba, Ai Chang, ano? Oo, Chris Rose, babe, ano? Kukonti pa lang yung... Naku, kukonti pa lang yung nagla-like. Si Gloria Smooth, hindi pa nagla-like. Di ba, no? Oo, Hernandez Pagadora. Oo. Ipetition na yan si Inday Sayad para palayasin na sa Pilipinas. Puro gulo na ginagawa sa bansa. Kita nyo? Obvious na may tinatago si Sara. Oo. Sabi ni Clarita R, gusto niya sa Supreme Court, idol, kasi maraming kalyado ng tatay niyan, killer, yung mga pinaupo. Oo, niya, syempre, utang na loob ni killer, loob si killer ang nagluklok sa kanila, kaya doon agad ang takbo niya. Grabe, no, mga kababayan ko. Pati ba naman yung pagkakait pa? Simple lang naman, mga kababayan, eh. Humarap ka na nang matapos na. Diba? Virginia Bautista. Sige, tuloy. Sabi rito ni Charlie Whiskey, may pinaglalaban. Important ang probable cause para hindi masayang ang oras ng impeachment court. Yun na nga. Ilang beses na ba silang nag-hearing dyan? Oo, gastos yan. Yung gastos nila, pera ng taong bayan. Tapos mauuwi lang sa wala. Di ba, Matakino? Tama naman si Charlie Whiskey. Kahit DDS ito eh. Maricel Escobar. Isipin nyo maigi. Ilang beses na ba to? Pang-apat na, mga kababayan ko. Pang-5 na. Ilang panahon na yung inubos at ginugol na oras nila. Tapos ngayon babaliwalain lang. Bastos talaga si Sara. Diba, mga kababayan ko? Ingleton West. Nandyan na. Ewan ko. Basta, syempre tayo, nagtitiwala pa rin naman sa Korte Suprema na hindi nila babaliwalain. Unang-una, baka nga ho, mga kababayan, pabalikin si Sara dito sa ginagawang mini-hearing. Diba, no? Malay nyo, kung pabalikin dito, token na, magsubli ka dyan, kung tarang ka kung kung ako lang ang Korte Suprema, ganun ang sasabihin ko Bumalik ka ron, tatadyakan kita. Bakit ganun ang sinasabi mo, Boss Mike? Para maintindihan ng mga DDS. Diba? Mga kababayan ko? Yung mga DDS, yung ganyang mga pagsasalita yung kanilang nauunawaan Baltasar Aquesa. Di ba? Ito na, tuloy natin.
Ministro na hindi naman nila hinuhusgahan kung guilty ang vice-presidente at sa kabila ng tensyon sa politika, ang Oo nga. tutok ay dapat manatiling sa pananagutan at transparency. Oh. In the heart of 'Di ba, mga kababayan? Hindi pa naman nila hinuhusgahan eh. Tinitignan lang kung may sapat talagang ebidensya yung pong mga nag-aakusa. Kung tutugma ba, yan po yung pagdedetermina. Kung tumutugma ba doon sa mga inaakusa yung mga ebidensya. At kung, 'di ba, kung hindi naman at tutol naman ang kampo ni Sara, pwede nilang sagutin 'yon. Sasagutin lang na ito po ang katotohanan diyan, mali po yung inaakusang 'yan. Ito po yung aming ebidensya. Iisa-isahin natin. O eto, yung Mary Grace Piatos, ako talaga, Sara Duterte. Yung pagbabanta na yun napikon lang ako at mayroon akong saltik nung araw na yun Kaya nasabi ko yun Di ba, mga kababayan? O, ano pa? Si Ramil Madriaga, kilala ko talaga yan. Kaya lang, hindi ko po pwedeng harapin siya. Kaya hindi ako po pwede na magpakita. Kasi baka pag nagpakita ako, sapaking ko si Ramil Madriaga. Tiniraidor ako. Samantala, di ba, nung inuutusan ko na magbigay ng maraming kwarta, mag-withdraw ng maraming kwarta, magdala ng pera, galing sa Pogo, galing sa drug money, abay, kumita rin siya. Di meron dahilan si Sara. Napakasimpleng unawain. 1 + 1 = 11. Ewan ko, mga kababayan ko. Oo. Self-incrimination kung pupunta siya. Yun lang she may not like my answer. She may not like the way I answer. She may not like my answer. Putik na yan, di ba? Yun lang lagi yung sasabihin ng Max Sadya, Nakakainis. Paano ngayon yan, mga kababayan? Eto. Tingnan naman natin yung masasabi ng si Sandanya. Yung gano'n, Gano'n, Kaso, Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Yan yung gano'n. Ayun, Sandanya, Percy Sandanya, sorry naman Para mas maintindihan ng mga DDS kasi Beatrice Teresa. Kasi alam nyo yung mga DDS, Delia Siacoco, kailangan alam nyo, kausapin nyo sila nung paano nila maunawaan yung sinasabi natin. Kaya pagpasensya nyo ko kung minsan inaano ko na lang, sinisenyas ko yung mga gusto kong sabihin. Hindi po ito pambubuli kay Congressman Percy Sandanya. Minsan kasi nakakalimutan ko pangalan at gusto ko rin na maunawaan nila yung aking sinasabi. Di ba, mga kababayan? Okay ba? Ulitin ko Hindi po ito yung pag gumanon ako binubuli ko si Congressman Percy. Hindi para maunawaan ng mga DDS yung ibig ko sabihin. Alam nyo naman, di ba yung mga DDS? Alam nyo naman yung mga DDS, mahirap umunawa Tuloy. Ginawang pag-ahain ng petition for certiorari ng ilang mga kaalyado ni VP Sara Duterte para ipahinto ang impeachment hearing ng House Justice Committee ay malinaw na pagpapakita ng takot at desperation. Kita nyo? Sabi ko sa inyo Mio Rodrigo, parang pare-pares na tayo ng opinion at pananaw dito patungkol kay Sara Duterte sa kanyang pagtatago. Parang ganun yata ang style ng kampo ni Duterte, Tingnan nyo, si Bato nagtatago, si Bantag nagtatago, si Atong Ang nagtatago, si Saldico nagtatago. Grabe, mga kababayan ko. Ngayon, si Sara Duterte nagtatago.
Tuloy. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila kay Sendanya, sinabi nitong indikasyon daw ito na hinaharang nilang lumabas ang katotohanan. Yun na nga. Yun na nga ho yan. Ang pinaka simple na pwedeng isipin at sabihin, talagang hinahadlangan yung pong malaman natin yung katotohanan. Yung pong natatakot sila na malaman ng taong bayan kung ano yung pong mga pinaggagawang kalokohan ni Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Kaya dito, aksyon na dami na nila. Eto na mga kababayan. Justice, pinapakita lang na may mga natatakot talaga sa katotohanan. Natatakot na lumabas ang totoo kasi pag lumabas ang mga ebidensya, mapapatunayan talaga ang mga aligasyon sa mga impeachment complaints. Sabi ko ang ganun, itong kanilang pagtakbo sa Supreme Court, pinapakita lang ng takot at desperation. Pero at the same Kita nyo, takot at desperation. Desperadong takot na takot si Sara Duterte. Di ba? Desperadong takot na takot si Sara Duterte. Tabingi nguso. Benji Bernardo, ikaw naman. Nagkasakit lang. Ikaw, bully ka, no? Di ba? Run, Chucky, run. Sabi rito. Tago-tagoan na lang. Okay, tuloy. Taong Bayan Pilipinos, go rallies for impeachment sa harap ng Congress, Senate, Ombudsman at Supreme Court. Paharapin si Sara pag nagtago, warrant of arrest. Kaya tuloy. time, kasabay nito, hindi pagsipot naman do sa House Justice Committee hearing, di ba ang takot lang humarap yung mga korap. At kita-kita natin dito sa behavior ng Vice President. Kita nyo, ang takot na humarap ay korap. Sabi Margs. Ang takot na humarap ay yung mga korap. So, ibig sabihin, korap talaga si Sara? Mga kababayan ko, korap na korap si Sara talaga? Mga kababayan, explain nga. Ano ba opinion nyo dyan? Mga kababayan ko, para naman malaman natin kung ano yung inyong masasabi. Dahil kay Kapersi na. Kinundi na rin ni Sendanya ang patuloy na hindi pagsipot ni VP Sara sa Kamara. Hindi raw dapat gawing palusot ng bise na dapat ay unahin ng mas mahalagang issue gaya ng epekto ng krisis sa mga produktong petrolyo. Paliwanag naman babatas kahit noon pa naman na walang Middle East crisis, hindi na ito sumisipot sa Kamara. Correct, mga kababayan. Diba? Ito kasi yung palusot nila, unahin daw muna yung krisis kaysa dyan sa impeachment. Pero mga kababayan ko, si Sara Duterte, wala pang krisis. Maayos pa. Wala pang problema. Di naman humaharap talaga. Alam nyo kasi, akin mga kababayan, sa akin, nasanay ang mga Duterte. Dahil lagi silang gusto nila. Ibig ko sabihin, dahil ang mga Duterte, nasanay itong mga ito, na ang gusto nila nakukuha nila. Kung pag gusto nila, hindi po pwedeng kontrahin. Nasanay silang ganun na walang kumukontra sa lahat ng mga ginagawa nila. Masama man o mabuti. Di ba? Walang kumukontra. Nakalimutan yata ni Sara na nasa national na siya. Sa national, marami nang kukontra. Hindi na yan katulad ng kongresista ka sa lugar ninyo, vice mayor ka, mayor ka, yaan, pwede mong kontrolin kasi yung mga tao sa inyo takot. Takot sa inyo. Kita mo, tingnan nyo, sa sobrang takot nila, sila na yung pinakamahirap na lungsod sa Pilipinas. Ganun Nasanay ng ganun Yung bang spoiled, mga kababayan. Walang po pwedeng mag-question. Walang po pwedeng kumontra. Ganun sila. Kapag kumontra ka, aawayin ka. Kapag kumontra ka, sisiraan ka. Kapag kumontra ka, gagamitan ka ng mga ninakaw nilang pera para masira ka sa tao.
Tindi, no, mga kababayan, ano? Saling panisendan niya, nasaan na raw ang sinasabi ni VP Sara noon Na? na handa sila sa bloodbath na trial. Oh, yun na nga yung sinasabi at pinapaliwanag ko rito, Emeline Agustin. Di ba, Leonora Brown? Thank you, ah. Oh, di ba? Lovelyn, Manuel. Yun na yung sinasabi ko sa inyo. Max Sadia, oh, Lynn Mariano, oh, Ellen Nitsuga, na nasan na nung araw na sinasabi ni Sara Duterte na kaya nilang bloodbath. Ibig sabihin, mga kababayan, maliligo tayo ng dugo sa pakikipaglaban. Asa na ho yung laban na hinahanap namin? Wala tuloy exciting. Excited pa naman kami doon sa sinasabi nila na talagang eto na. Sarap sanang panoorin para matuto tayong lahat kung ano ba talaga yung pamamaraan ng pagsasabi ng totoo at pagsisinungaling. Diba? Ano nangyari? Ngangay. Ngangay, Elican del Carmen. Ngangay. Tuloy. Dahil parang nauwi na lang daw ito sa bubble bath. Bubble bath. Ay, nako, bubble bath, parang bula na nawala, mga kababayan. Laban sa takbuhan. Sige. At wag pong gamitin palusot ng Vice Presidente, ito nangyayaring krisis. Kasi kung matatandaan po ng mga kababayan natin, Shoutout muna kay Janet Andong, at saka kay Saldico. Bakit naman harap si Sara sa Congress? Daming buhaya dyan. Yung mga nakatanggap ng mali-maletang pera. Galing ba sa'yo? Ian Russell Gakura. Kaya nga, di ba? Harapin mo. Saldico, umuwi ka na nga para magpatotoo ka na. Tokinin mo, taglam-malamang ka. Imbis na makatulong ka, Saldico, mamamatay ka rin naman. Darating ang panahon, mamamatay ka. Lahat ng mga ninakaw nyo, dinugas ninyo, lahat kayong mga magnanakaw, hindi nyo pakikinabangan. At nako, susumpain ko kayo. Sumpain natin to. Sila Saldico, sila Martin, at marami pang iba na mga magnanakaw. Sumpain natin na yung sanang mga iiwan yung kayamanan na galing sa pandurugas ninyo at pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagpapatayan ng mga inyong maiiwan. Tama, mga kababayan? Daming ganyan. Yung mga naiiwang kayamanan, pinagpapapatayan. Nagpapatayan yung mga naiiwan nila, Sana ganun ang mangyari. Mga kababayan ko. Kita nyo ngayon ang mga kababayan, ABS-CBN, Mga kababayan ko, may problema, Nag-aaway-away silang magkakamag-anak. Ganun yun, mga kababayan, Kapag galing sa mga hindi mabuti, ganyan ang nangyayari. Diba, mga kababayan ko, kapag ikaw nanggulang sa kapwa mo, makinig ka. Ikaw mismo, tamaan ka sana. Ang tanda-tanda mo na, ang gulang-gulang mo pa. Diba, mga kababayan ko? Ano nangyayari sa kanila? Yan. Sige, tuloy. Eto na. Lunita. Bakit wala XP dito? Anong XP? Anong XP sinasabi ni Lunita? Eto na. Ayan na. Saldico, hindi gaganda ang buhay ng buong pamilya mo pag nasa kasamaan. Kakampi. Kasamaan kakampi. Magbago ka na ng prinsipyo. Gising na lahat. Gising na. Salamat. Ano naman si Legazpi, may pinaglalaban Sabi, kainit po ng ulo. Hindi, ano ba yan? Real talk tayo. Diba? It's just me. Tuloy. noon na kahit walang krisis, hindi na naman siya humaharap sa Correct. pananagutan. So, pagdating po sa usapin ng threat of bloodbath, nakita po natin, like father, like daughter, kapag nasisukol, ang laging pinupuntahang posisyon ay yung posisyon ng karahasan.
Oh, kita nyo mga kababayan, di ba? Grabe, manang-mana sa ama. Oo. Paalala ko nga lang sa inyo, baka pwede naman ho, ano? Oo, para naman ho ako'y ganahan ng husto, Edgar Tumbok, mag-like kayo. Sa mga hindi pa ho nakakapag-like, tulad ni Saldi ko, baka naman, ano? Di ba? Baka naman ho, mga kababayan ko. Paki-comment naman. Paki-comment ang inyong opinion. At syempre, paki-share na rin para mabasa ng marami. Yun pong inyong mga opinion. At syempre, sa mga nandiyan dyan na ayaw mag-subscribe, bigay nyo na yan. Regalo nyo na lang. Birthday ko kahapon. At syempre, mga kababayan, mag-like ho kayo para naman tayo, eto na. Diba, Jobro, hulo ka na sa balit. Huli! Anong nahuli na ako? Eto na. Sa pagkakaiba lang po, this time around, yung tapang dati na magpapa-bloodbath daw sa hearing natin sa impeachment, bigla napunta po yata sa bubble bath. Oo nga, kita nyo mga kababayan. General Luna, Boss Mike, yung 600 yata na hindi nagla-like mga DDS. Oo, yung ba nga, ewan ko ba? Siyempre, General Luna, ewan ko, di ba? Paskachi, mag-like ka na. Kulang pa yung like mag-like kayo, Rolly Lucas. Pasok. Ayun na, mga kababayan. Umapelya rin sila sa Supreme Court na panigan ang katotohanan at huwag maging instrumento para makatakas sa pananagutan. Sa ngayon, hanggat wala umanong desisyon at inisyu na temporary restraining order laban sa impeachment hearing, tuloy pa rin ang pagdinig ng House panel. Kita nyo si Leonora Brown. Yan naman, pangmapin. Malamang si Leonora Brown natanggap niya na yung pensyon. Natanggap mo na. Kanina pa. Natanggap mo na ba yung pension mo, Leonora Brown? Alam nyo, gusto ko na maranasan yung nagpe-pension na lang, Yung bang nakaupo ka na lang, wala ka ng problema, hindi ka na nagtatrabaho, tanggap ka na lang ng tanggap ng pension mo, kahit yung sakto lang. Ang sarap ng ganun, Rocky Badillo. Tuloy mo na lang, idol. Namutla na sila. Corner na kasi. No! Sarap ng ganun. Sana all. Mga nanditong DDS, makinig, mag-comment kung ano ang nasa isip. Huwag lang magmura. Be brave. Salamat. Our beloved Boss Mike Cervera.